Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng rights promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at gabayan ng kaliwan ng kalibangan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalakay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hindi sa issue ng solutions to rise inflation. Ang amalaan mula sa Malacanang kamakailan ay nagpasa ng batas o Executive Order 39 para sa presyo ng bigas upang ito ay mabili at makamenos ang mamino sa bililing bigas na may price cap na 41 pesos. Maliban dito ay nag-ayuda ang ating pamahalaan sa mga rice retailers upang ito ay makacope up sa price cap ng ating pamahalaan. Para nga naman yung mga rice retailers, so nag-ayuda yung ating pamahalaan ng ilang libo doon sa price cap na pinatupad ng ating pamahalaan para yung mamamayan ay mabili yung price cap of 41 pesos o makamura sa bililing bigas na nagtataasan sa ngayon. So ngayon, ang ating team managers ay nagsasagawa ng pag-aaral para sa mahusay na options para maibsan ang presyo ng bigas. Ayon sa team managers ay mataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ang taripa ng bigas ay maaaring bawasan. As options, gayon ay secure ang ating farmers di umano. So yun, yung ating mga team managers ng administrasyon, so sila ay nag-iisip ng mas mahusay na option dahil sa pansamantalang nga lamang yung price cap na yan na ipinatupad na EO 39. So ngayon nag-iisip sila ng mas mahusay na option para makontrol yung inflation at yung bigas ay mabili sa murang halaga o ito ay mapababa yung presyo. Ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At iisyong ito ng mahusay na solusyon sa inflations na nais na mapag-ibalik ng ating pamahalaan. Mula sa economic managers o team managers ay ayon sa ating economic managers ay pansamantala lamang ang price cap na pinatutupad ng pamahalaan at ito ay maaaring magbago din agad sa options na mapapagbago at mabuti para sa presyo yun. So yung so tayo ay so ang Human Rights Promotions ay so tayo ay sumusuporta sa pag-iisip ng ating economic managers na ito ay makapag-isip ng alternatibong pamamaraan para makontrol, mapamura o makontrol yung inflation at mapamura yung presyo ng bigas. So umaasa na at ang lipunan Pilipino na makontrol ng pamahalaan itong rice inflation sa bansa o makuupapan ito ng pamahalaan mula sa world market. Ito na tumataas di umano at pag-aralan mabuti ng pamahalaan ang nawagan ng naibaba ang taripa ng bigas upang bumaba ang presyo ng bigas. So kwenteng mabuti ito in importation mode. So yun yung ilang option dyan na yung ilang panawagan ng mga nasa rice industry o yung para mga cooperative yata yun o iba pang nasa rice agri na maibababa yung presyo ng bigas magitan noong pag-control ng taripa. So pabababain din yung taripa. Diba, yung taripa for the importation. Diba, nag-import ka, so parang may tax yun, yung tarif. So ngayon babawasan yun pa yung na-import ibebenta nila ng mura. So yun yung tingin nila na maaaring makamenos. So mababawasan ngayon yung taripa na pupasok sa kabilang bayan. Pero yung mga wholesaler na nag-import, so ibebenta nila ng mura ngayon yan.
sa mga retailers, at yung retailers ay siyempre mura nilang i-retail yun sa mga Pilipino. So maaaring mababa pa sa 41 kung halimbawa ganun. So alin yung mas mahusay na kanilang dapat natin doon, kung ito ay dapat mura para doon sa para doon sa pagbaba ng presyo ng bigas, yung tariff, or else yung kagaya nung ginawa nila, yung nag-ayuda sa retailers para makuha yung 41 cup. On the other hand, may iba pang marami pa mga solusyon dyan. So gayon man ay itong sariling ani sa ating bansa, siya pag-aralan din upang kung paano ito mabibili ng sapat na halaga na at ng sa ating farmers ay hindi malugi. So yun. So dapat sapat ba ang ani ng ating magsasaka para masuplayan ng bigas sa bansa, at maliban dyan ay ang mga orders at mga nananabutahe ay bantayang mabuti upang hindi sila ang kumontrol ng presyo ng bigas sa bansa kundi pamahalaan. So yun yung yung iba pang option, yung ani. So bilhin nung NFA, ng ating pamahalaan, yung ani ng mga magsasaka at the price na tutubo ng farmer sa bid price nila. And then ibebenta nung NFA na mura. Maaaring mura pa doon sa 41 na nais din ng Pangulo noon na nasa 20 something lang yata o 30 yung gusto niya presyo ng bigas. Bilhin ngayon yun, bilhin noong NFA ng Department of Agriculture yung ani ng mga magsasaka natin, tapos yun yung benta niya sa libo ng Pilipino at a lower price, at bibili niya na maayos doon magsasaka. Nakikita rin yung mga magsasaka at ibibenta niya na mura sa libo ng Pilipino. So yun ang isa sa pinakamagandang ilang option. At saka yung importation, bababa yung taripa para at the same time yun yung magiging solusyon doon sa pagbaba ng presyo ng bigas mula doon sa sinasabing presyo in the world market or sa nangyayaring production dito sa atin. Magkano ba yung production na i-out nila doon sa sinasabing farm gate price ng mga magsasaka. So siyempre may production ka, pag ibebenta ng mga magsasaka yung palay nila halimbawa, or pinabayo na nila, or mapalay pa lang, bibili nung NFA yung palay pa lang, sila na yung magpapabayo or well milled na, ay merong yan, siyempre dapat yun ay yung naka-hook up dun sa ating prices, or kasi kung sa world market ay halimbawa doon nila ipapantay yung presyo doon sa importation, siyempre mahal yun. So ngayon titingnan na mabuti kung ano mahusay kung pagsasabayin yun. And ito pa yung maganda solusyon. Itong kadiwa ng ating Pangulo with NFA at Department of Agriculture ay bilhin ang ani ng magsasaka at ibenta ito ng murang halaga nga, at malaking bagay ito para makabili ang mga sapat lang ang kita na mamamayan mula minimum wage and below wage earner na maaaring makabili nung bibili nung NFA. So halimbawa dito sa magsasaka yan, ititinda nila ng 35 pesos. So yun ay para doon sa mga wage earner na minimum and below. So ngayon yung may mga yung mga mamahas na binibenta halimbawa, kasi maraming klase yung bigas na yan. So yung mga affordable, so yun halimbawa sa ganung presyo, pero maganda rin siyang klase. Yun yung halimbawa para doon sa mga mamamayan na mayroong less na kita o minimum wage na kita. Ngayon yung mga halimbawa iba't ibang quality ng bigas na mamahalin na ibinebenta sa market, so yun yung pwedeng bilhin ng mga above minimum at mayayaman na siyang So ngayon ay NFA, kaya halimbawa bibilhin nila ng mura yan doon sa budget nila, kasi bibenta nila sa libo ng Pilipino. So ngayon pwede rin ayudan, instead na i-ayuda ng ating pamahalaan sa retailer sa halimbawa yung malaking para hindi sila malugi, ay doon sa doon sa price cap, matatagal yung price cap, bahala yung retailer na magbenta ng gusto nilang presyo kung paano nila binili yung kanilang inire-retail, halimbawa galing sa import, galing din sa mga local produce. So ngayon ay yung instead na ibibigay nila sa retailer yun, idagdag nila sa pondo ng NFA or DA
para mabili ng mura doon sa saka. Or ibebenta nila ng mura through that mayroong parang ayuda doon sa NFA at saka sa BA para ibenta nila ng mura yon. So ganun, mula doon iwan nila, ititinda ngayon yun. Yung mga ganung klase ng price. At doon sa pangkalahatan, para yun doon sa mga halimbawa nga Pilipino, sa kaliwa muna sila bibili. Hindi doon sa market retailer o retailer mismo. Yung sa ibenta nila yung ayon doon sa kanilang binili. Para ang bibili naman sa kanila ay yung may mga above minimum na kaya bumili. So ngayon yung tulong muna doon sa mga mamamayan na mga below minimum at minimum yun yung may tutulong nila. Ngayon at hanggang sa hindi pa nasusolusyonan yung overall na makokontrol yung talagang presyo in all over the market na dapat ay kagaya nung may price cap hanggang ganun na magagawa ng ating pamahalaan na kung paano niya magagawa na yung presyo sa market, local market, pagka pumunta ka ng mga tindahan, mga sari-sari store o palengke, ano ba nasa 40 pesos yung presyo na maaaring abot kaya o nasa mababa pa ron. Pero pag pumunta ka ng kaliwa, yun ay parang ayuda na ibebenta ng ating pamahalaan na binibili niya doon sa magsasaka natin para ibenta niya ng mura. So ngayon yung instead na ayudahan mo yung mga retailers, yung halimbawa yung NFA or yung kadiwa, yung ng murang doon sa mga sa ating mga magsasaka at ibenta niya ng mura. So ngayon para makakupap yung yung ating NFA at saka yung DA, yun doon mag-aayuda yung ating pamahalaan. At the same time yung for the generalization, yun, yung pagbababa ng taripa at other else na kanilang solusyon pa para halimbawa hindi naman pababain yung taripa ay makukup up ng pamahalaan yung tamang presyo para sa pangkalahatan. So yun. So yung sapat ang kita ay doon sa mga market retailer at gayon man kahit kumikita pa ng above minimum at may family ay mainam pa rin na makontrol ng pamahalaan ang prices para affordable pa rin ito sa kanila. So may mga wealthy na lamang ang ako na consumers na bibili ng mamahaling bigas. So yung mga wealthy person, yung sobra-sobra kumita ng mga negosyante, siguro yun na lang yung bibili ng mga quality bigas kahit ng mga malagintong presyo pa yun, mabibili nila yon dahil sila ay mayroong above nakita o sobra-sobra kita doon sa kanilang mga negosyo. So yun yung makabibili doon sa mga market retailers na may mahal na presyo na sa inflation in our inflation. Kaya lang syempre yan ay hindi po pwedeng pabayaan ng ating pamahalaan. Kailangan niya kahit medyo yung not above and above, kundi halimbawa above lang doon sa minimum wage sa pamilya. So dapat nakokontrol pa rin talaga lahat yan para mabibili rin yun ng mga kahit above minimum, lalo may pamilya. So ngayon, itong mga bigas na kinukonsumo sa mga restaurant sa iba't ibang level, dapat affordable prices din silang bibilhin dahil ang mga kumakain sa mga level na restaurant dapat kaya ng kumakain, maaaring mahal na rin ang isang cup ng rice sa restaurant na abot ng mga nagtitinda na out dining o take out. Halimbawa yan, yung papaano ngayon, halimbawa yung may mga restaurant, halimbawa turo yung mga pangkaraniwang to the 5 star. Yung 5 star di bali yung bumili ng mahaling bigas. So kahit yung papasok doon, affordable sila dahil mayayaman na pasok doon eh. Paano yan ba yung turo-turo, yung mga take out? Usually ang mga consumer noon na kumakain, empleyado, estudyante, mga nasa transport at mga may mababang na umaasa doon sa pagbili doon sa mga restaurant. Siyempre kung halimbawa kung mahal na yung bigas, mahal din yung cup. So dapat may tamang presyo mabibili at dekalidad din yung bigas para doon sa restaurant, di ba? So ngayon halimbawa kung 5 piso yung isang cup, kapag mataas yung presyo ng bigas, halimbawa ginawa nyo lang 7. So kung kalahati na yon kapag bibili mo. So isa na lang yung mabibili mo.
So, ibig sabihin, medyo kulang yung busog mo. So, kaya dapat kung halimbawa affordable, at least one and a half cup pa rin ang matibig. Instead na isang cup na lang dahil nasa ganda. So, sana yun ay matibig. Dahil kasi yung mga nasa restaurant na yan ay nagmamahal din na mga ano yan, mga presyo ng kanilang mga rice na sineserve sa mga ano, sa kumakain sa restaurant, syempre. So ngayon, kumahal yung ating bigas, di ba? So ngayon ay kung yan ay level doon sa mga tao, consumer, di ba? So dapat para sila yung mga menos, lalo na mga estudyante, napakaraming estudyante kapag pumapasok sa eskwelahan, hindi nagbabawon ng pagkain, doon kumakain sa eskwelahan, syempre. Kung ang kanilang kaya na lang isa 1.5 cup, maging 1 cup na lang. So, di ba? Kung nabawasan ng kalahating tasa yung ano mo, yung kakainin mo dahil nga sa nagmamahal yung ano. So, ganun. So, tingnan ng pamahalaan yung para yung kung ano yung halimbawa maaaring maibibenta doon sa mga ganyan na abot kaya na maaabot kaya ng mga kakain sa restaurant, di ba? So, yun, aside from home pa, na halimbawa, for home ay, yun na nga, halimbawa, 41 pesos yung cup nga, yun ay mga pambahay. So, ngayon, yung pambahay na yun, maaari bang itinda mo sa restaurant. Yung iba kasi, hindi yung tinitinda na sa abot ng rice, yung price cup, hindi pang restaurant yata, yung pambahay lang yun. So, ngayon, iba yung pang binibenta restaurant, medyo mataas na siya yata yun. So, kaya kung mahal yung presyo ng bigas, bang level, at doon sa iba't ibang level ng mga restaurant, so yun, hindi ba na mababawasan yung kakainin ng mga tao dahil nga sa nagmamahal. So, magtitipid din sila sa pagkain kapag ganoon. So, ngayon, tingnan mabuti yung pag-iisipang mabuti nga yung pagbaba ng presyo ng bigas, hindi lamang dun sa pangbahay, kundi pati na rin yung restaurant na abot ka na mga turo-turo, yan, mga karinderya, mga ganun. So, yan ay nagtataas din sigurado ng presyo kung mataas yung presyo ng bigas. At hindi pambahay lang siguro yung bigas na niluluto nila ron, kundi yung mas mataas yung kalidad doon, di ba? So, we pray ay patuloy na may produksyon of rice at agri-products at mabili ito ng lahat ng tao at i-bless ito ni God at Panginoon Kristo sa atin sa blessing sa tulong ni Banal na Santa Maria sa mga tao. So, naway walang magutom na mga tao. So, yan yung ating so tayo ay dalangin natin na patuloy na pagpalain ng Diyos yung ating mundo na makakain at ang ating mga suplemento tayo ay mabuhay sa blessing kanya at wala pang problema. Ngayon, ang problema ay yung mga tao na walang pambili at hindi problema na hindi mabili yung iba. So, sana ay mabigyan natin ng trabaho para makabili. So, abundant man yung ating kapaligiran, mula noon pa, pero may nagugutom dahil nga sa trabaho, hindi nabibigyan ng trabaho. So, kaya kailangan ay sana ay tayong lahat ay mabilis din trabaho from the government na ito ay magabayan para mabigyan na lang ng trabaho. May Pilipino, and they can afford to live in a standard o yung nabigay yung karapatan ng tao nila. So, sa gayon, kung mamumuhay tayo sa karapatan mo, walang magugutom kasi may nandun yung karapatan mo lahat. Muli maliwanag ang Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain yung mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mamamayang ay sumunod naman doon sa ating pamahalaan. Sa gayon ay makapamumuhay tayo ng patas, mapayapa at ulad ang ating bansa o ang ating komunidad. Kung tayo ay mamamayan, sunod sa pamahalaan, yung pamahalaan naman ay makapamamahala na buong itutugon sa pangangailangan ng mga tao at patas at makatarungan. So yun, at higit sa lahat ay sa pagkalima natin ng mabuting balita, karoon ng kaligtasan spiritual sapagkat mayroon tayong patutunguhan pagdating ng ating kinabukasan. Yan. So, yan, magandang hapon muli sa inyo lahat at God bless you.
sitwasyon. So, muli sana ay nakapagsabuhay sa naman sa inyo ang promotion sa linggo hinggil sa karapatang pantao, mabuting bumahala mula dito sa isyong ating tinungayan na solusyon dun sa rising inflation. So yun, magandang hapon sa inyo lahat.